Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion. At sa araw na ito, tatalakayin po natin ang Isaiah chapter 2, verse 1 to 5. Ang title po ng ating message is, In View of Our Glorious Future Hope, Let Us Walk in the Light of the Lord. Isaiah chapter 2, verse 1 to 5. Basahin po natin ang talata ng Isaiah chapter 2, verse 1. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted above the hills, and all the nations will stream to it. Many peoples will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us His ways, so that we may walk in His paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. Yan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Matutunghayan po namin ang iyong mga salita. Salamat sa bagong buhay at kapahingahan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Mahusap po kayo sa amin, Panginoon, at patuloy na masiyasat namin ang aming sarili at ang iyong mga salita ay maging pagkain espiritual na makakapagpatatag, makapagpalakas sa amin, lalo na makita po namin ang glorious future. At dahil po doon ay respond po kami accordingly sa aming buhay sa ngayon. Salamat po, inihanda ninyo napakagandang future para sa amin, ang iyong kaharian ay iyong itatatag upang ikaw ang maghari sa aming lahat. Salamat o Diyos. Patuloy na mapagpala po ninyo ang bawat isa. We pray especially, Panginoon, sa mother ni Sister Ann Del Poro, na sa umagang ito ay kanila pong i-minister, kanila pong pupuntahan upang ma-encourage at ma-minister po ng Del Coro family. Salamat po, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga po sa verse 5, O house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. Ito po ang response doon po sa ipinakitang vision ng Panginoon kay Isaiah. Na nakita po ng propeta Isaiah na ang templo ay maitatatag at doon po magtuturo ang Panginoon. Doon po sa dito po sa chapter 2 verse 1 hanggang chapter 4 verse 6, tatlong bagay po ang ipinangako ng Panginoon through Isaiah. Una, the temple of the Lord, verse 1 to 5. And then the day of the Lord, chapter 2 verse 6 hanggang 3:26. At the branch of the Lord, chapter 4 verse 2 to 6. Ano po, so
ito po yung tatlong pangako ng Diyos sa nation of Israel bilang sila naman ay chosen nation. So, balik po tayo sa verse 1. Ang sabi po, the word that Isaiah, the son of Amos, saw concerning Judah and Jerusalem. Makita po natin sa chapter 1, kung kayo po ay sumusubaybay, na napakadilim po ng realidad ng Israel. At talagang nawawalan sila ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Although ang nation of Israel, nung ito po ay nangaral, nung nangaral o nag-prophesy si Isaiah, ay isang mayaman na bansa. Subalit makikita po natin ang injustice, ang idolatry, at iba't ibang pagsalangsang at kanila pong pagsasawalang bahala sa ating Panginoon Diyos. Kaya, nagbigay po ng napakagandang future. So, dito po sa Book of Isaiah, nag-start ng low, and then sa chapter 2, tataas siya, parang taas-baba siya. Na ang Panginoon, lagi siya nagbibigay ng hope sa kanyang bansa, sa kanyang chosen nation. Pinapakita po niya ang kanyang sovereignty. Alam naman po natin, ang pinakatema ng Book of Isaiah is salvation. Ayon sa pangalan mismo ni Isaiah, salvation is of the Lord. So, dahil po doon sa word, doon sa vision, na nakita po ni Isaiah na ang templo ay maitatag at ang Panginoong Jesus siya magtuturo, siya rin ang magja-judge at magkakaroon po ng world peace. At ang mga bansa, ang kanila po mga armas, ang mga armas, ang mga implements, gagawin po nila pang-araro, gagawin nilang pang-agrikultura. Kasi hindi na po kailangan ang mga armas na ito. So, sabi po niya, therefore, live in the light of this, set your heart on God, live in the power of His future hope. Ibig po sabihin, pagkat tao may pag-asa, in the future, talagang napakaganda ng plano ng Diyos, dapat maapektuhan po ang ating present reality, ang ating present response na meron po tayo pagsunod at paglakad sa liwanag ng Diyos. So, andun po ang glorious vision ng God's kingdom. So, ang tema po nito, kung after po nito ang ating pagtuturo, nakalimutan nyo yung iba na nasabi ko, ito po, walking in the light requires that we trust God's faithfulness and sovereignty and not man. So, para po sa atin, especially sa ngayon, na talagang matindi po ang ating hinaharap. May pandemic, may economic crisis, sunod-sunod po, at halos hindi po makalabas sa ngayon dahil kahapon nga lang po ay 14,000 ulit ang nag-positive at talagang nag-struggle po. At tuloy-tuloy naman ang ating pagbabakuna, subalit malayo po tayo sa ibang mga bansa. So, sabi po doon sa verse 1, there will come a day when the only reason people will go to the ultimate place of worship, the temple of Jerusalem, will be to hear the word of God. Ngayon po, ang mga churches, maraming reason, ang tao pumupunta sa isang church. Minsan, dahil po sa maganda ang kanilang worship service, maganda mga awitan, may iba't ibang strength ang church. Pero dito po, sinasabi po ng salita ng Diyos
there will come a day na ang reason talaga kung bakit ang mga tao ay pupunta po sa place of worship is to listen to the Word of God. No? At dito po, balikan po natin ng chapter 1, binibigyan po ng choice ng Panginoon ang mga Israelita at ito po ay tanong din sa atin sa mga panahon natin ngayon. Unang tanong, is there a spirit of rebellion in you? Ito po kasi yung and then do you need to ask God to forgive you of any particular sin? Ang mga Israelita po kasi, sabi po dahil sa kasalanan nila, nahiwalay po at hindi pinapakinggan ng Panginoon ang kanila mga panalangin. Does justice and care for the oppressed characterize your Christian life? No? Ang atin po bang Christian life may justice, may pagmamalasakit? Do you understand the consequence of not following God willingly and obediently? Alam mo ba ang konsekwensya o maaaring mangyari kung hindi ka sumusunod sa Diyos willingly and obediently? Especially sa mga panahon natin ngayon. Dahil nga po sa iba't ibang nangyayari sa buhay natin, ang mga tao minsan iba na meron po silang ginagawang mga outlet na kung saan nakakalimutan talaga nila ang Panginoon Diyos dahil nga sa hirap ng buhay. So, dito po makikita, ipapakita po ng Panginoon sa Isaiah chapter 2 verse 1 to 5, the ideal is our glorious future hope. Ipapakita po ng Panginoon ang ideal. Sa chapter 1, andun po ang kawalan ng pag-asa, ang kasalanan, ang injustice, ang worship na hindi tama, ang mga prayers na hindi dumarating sa paanan ng Panginoon Diyos dahil po sa pamumuhay ng mga Israelita. Dito po sa chapter 2, ipapakita, verse 1 to 5, ano ba yung glorious future hope? Ano ba yung glorious future hope? Upang ang buhay natin sa ngayon mai-adjust, makapag-repent po tayo. Dahil ang Diyos may nakahanda po siyang glorious future hope. At ang response po natin doon sa future hope na yan is to walk in God's ways in the present. We need to exalt God and walk in His ways dahil po sa napakagandang future na ipinapakita po niya sa atin. Kaya po, it requires that we make a decision to commit ourselves to walk in God's ways. In view of the glorious future. Ano po ba itong glorious future? Ano po ba mangyayari? Number 1, the Lord will transform the present world by His presence, teaching, and just judgment. Ano po? Itatransform ng Panginoon. Dahil po siya ay bababa at itatatag niya ang kanyang kingdom, ano po, sa kanyang second coming. At of course, ang layunin po ni Isaiah ay para po magkaroon ng choice ang bansang Israel at kanila po i-examine ang buhay nila. Tayo din po sa ngayon, i-examine natin in view of the glorious future. Pwede natin tanggapin, pwede natin i-reject. So, letter A, the Lord is God and there is no other. Po, napakaganda na subaybayan po natin ang pagtuturo ni Brother Jello ng mga nakaraang mga panahon. At of course, nais po natin magbigay ng parang perspective doon po sa mga naituro na at sa salita ng Panginoon. So una po, the Lord is God and there is no other. Ano po, makikita natin dito, sinasabi po na ang Israel o ang Mount Zion magiging highest of the mountains. Literally and metaphorically, totoo po ito dahil sa
pagdating ng Panginoon, physically aangat po ang Mount Zion at yung ibang mga bundok bababa. Talagang literally mangyayari po ito. Pero spiritually, symbolically, dine-demonstrate na ito na ang Panginoon Diyos, ang nag-iisang Diyos, superior sa lahat. O ang Panginoong Hesus, madalas din po siya nasa bundok. Pag siya nananalangin, nagre-represent ito ng paglapit sa Diyos at nagre-represent na ang Diyos natin dakila sa lahat at supreme, siya lamang ang nag-iisang Diyos. Letter B, the Lord will teach all nations for kingdom living. Siya mismo ang magtuturo, ang Panginoong Jesus. He will teach all nations for kingdom living. Kung balikan po natin ang Book of Zechariah, sabi doon, may mga bansa kasi na hindi po pupunta Hindi sila a-attend sa worship service. Ano po ang gagawin ng Panginoon? Kung balikan natin ang Book of Isaiah, sila po ay bibigyan ng plague. Magkakasakit yung mga hindi uma-attend sa worship service sa Mount Zion. Ano po ito? Nasa millennial kingdom na po tayo. Ibig sabihin, ang tao, kahit po sa millennial kingdom, may free will. May freedom ka to obey or not to obey. Pero doon sa mga ayaw sumunod, meron pong consequence. So, the Lord will teach all nations for kingdom living. Siya mismo, so lahat po ng tao pupunta sa lugar po. Ito po ay kanilang voluntary. Kasi gusto po nilang malaman, gusto nilang marinig. Ano bang kalooban ng Diyos? Ano bang salita ng Diyos sa pamumuhay ng bawat isa? The law or Torah will go out from Zion. It is not a legalistic definition of the law, but instructions for wise living. Malamang katulad po sa pagtuturo niya sa Sermon on the Mount, in-expound niya yung meaning ng law, in-expound niya yung mas malalim na pagtingin sa law at hindi lamang po yung pang-ibabaw, external, kundi internal heart attitude, beatitudes at iba pa, practical explanation po sa mga tao. Napakaganda. Kung balikan po natin yung Sermon on the Mount, talaga pong naka-focus po yun sa kingdom ng Panginoon, sa millennium. Kasi makikita po ninyo doon, pag nagalit ang isang tao, haharap kaagad siya sa husgado. Kakasuhan kaagad siya. Kung napanood po ninyo yung pelikula ni Tom Cruise, meron siyang pelikula, yung pre-crime, yung Minority Report. Na gagawin mo pa lang yung crime, mahuhuli ka na. Hindi mo na magawa yung crime. Nagalit ka pa lang, huhulihin ka na. O may naisip kang masamang gawin, hulihin ka na kaagad ng mga authorities. So, ang Sermon on the Mount, actually, naka-set po yan sa millennium. Kaya po walang crime sa millennium. Kasi iniisip pa lang ng tao na gagawa siya ng crime, mahuli na siya. Yun po yung sinasabi ng Panginoon doon na nagalit ka pa lang, arestuhin ka na, may kaso ka na murder, o may naisip ka masama sa iyong isip, kakasuhan ka kaagad. So talagang napakaganda. Napakaganda po na paghahari ng Panginoon sa millennium. The desire of the nation is to walk in His paths. Talagang ang desire ng tao sumunod sa Diyos sa mga panahon ito. At yun din po naman ang nais ng Panginoon sa lahat ng panahon. Ang sabi niya kay Abraham, I am God
Almighty, walk before me faithfully and be blameless. No, yan din po ang inaasahan sa atin. Kasi ito rin po ang sinasabi. No, kung mapakinggan po ninyo yung ating message last Sunday sa Ephesians 1:4, "For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight." No, sa lahat ng panahon, it is the intention and purpose of the Lord that we walk in holiness and blamelessness in His sight. Hindi lang po sa paningin ng tao. So, napakaganda po nito. Number 2, the Lord will restore divine order. Ang Panginoon, i-restore niya ang kaayusan, ang katahimikan, ang kapayapaan, at yung pong kanyang original na design sa mundo, yung kanyang government. Yung pong word na judge, it carries the meaning of bringing about divine order into the world. May kaayusan talaga. God's intent in judgment is to bring the world back to its original order at the onset. This will signify the end of all war. Wala naman po sa design kasi ng Diyos ang war. Dahil lang sa kasalanan ng tao, nagkaroon po ng war. Ang sabi po, "And He will judge between the nations and will render decisions for many peoples." Tulad po ngayon, nagkakagulo sa Afghanistan dahil sinakop ng mga Taliban ang gobyerno. So, sa panahon po ng Panginoong Hesus doon sa kanyang kingdom, sa millennium, hindi po mangyayari yan. He will judge between nations. Wala pong war. Sa ngayon, dahil po, sa totoo lang, ang kaharian ng Diyos itatatag niya sa millennium pa. Kaya po nagkakagulo ngayon. Ang kingdom ng Diyos, nasa puso ng mga Christian, pero worldwide, hindi pa po, wala pa po ang kingdom. Kasi kung ang kingdom ng Diyos nandito na, wala na pong giyera. So, yun nga po ang ipinagpipray natin. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya po nagkakagulo, may sakit, may gutom, walang trabaho, dahil ang kingdom ng Diyos hindi pa po bumababa. Hindi pa po siya umuupo sa kanyang trono sa Jerusalem. Siya po'y nakaupo sa trono ng Diyos sa itaas, sa langit, at tayo po'y pinapanalangin niya. Of course, andun pa rin ang sovereignty ng Panginoon sa lahat. Pero yung justice po, nakatulad po nito, wala pa po. Na siya ang mag-judge between nations at ang desisyon siya po ang gagawa, hindi pa po yan nangyayari. Kaya wala pong implementation of perfect justice. At pangalawa po, destructive implements of war. Ito po yung una. Destructive implements of war converted into productive implements of agriculture. And they will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Dahil sa wala nang gera, hindi mo na kailangan ng armas. Sa ngayon po, ang mga bansa, lalo na mga superpowers, kailangan daw tapatan nila. Ang US, kailangan tapatan niya ang Soviet Union. Paramihan po sila ng armas. Kasi po, pag ang Soviet Union, mas maraming armas kaysa sa Amerika, isasakupin ho yan. Kaya hindi ho maiwasan. Kaya ho merong may usapan niyang mga yan na dapat ganito lang ang armas. Minsan patago, nagde-develop. Kaya ang US, ang intelligence niyan matindi. Tatapatan po nila lahat ng armas. Ang China, binabantayan po nila. Kasi po baka makadevelop sila ng armas na hindi nila alam. Kaya ang development ng mga
mga weapons of war, pantay-pantay lang po yan. Talagang naghahabulan sila. No? Arms race. Lahat po, Europe, lahat ng bansa. Kaya ang Pilipinas, binubuli tayo dahil wala ho tayong armas eh. Kahit isang submarine, wala ho eh. Kaya sinasakop po yung ating mga marine, yung ating mga dagat, no? Kasi yung hukbong sandatahan natin, mahina. Kaya po ang China, talagang alam naman niya, wala tayong kapasidad. Kaya ibubuli talaga tayo. So, kailangan tayo mag-develop din po. Kasi, hindi naman ako makikinig yan sa mga diplomasya. Sabi nga ng China, yung ating napanalunan, doon sa International Criminal Court ay ibabasura. Wala daw pong kwenta yun. Totoo naman, dahil wala tayong armas eh. Yun ho yan. So, ang United Nations, talagang kaya po itinatag yan. Pero, wala naman nagagawa yan eh. Tingnan po ninyo sa Taliban. Siguro, magre-react yan later on. Pero sa ngayon, wala. Kasi, yan eh, nag-o-observe lang muna yan. Baka kasi sa likod ng Afghanistan, nasa likod niya ang USSR, ang Soviet Union. Depende. No, kasi ang nagko-control din naman ng United Nations ay yung mga makapangyarihang bansa. Sila din ang nagdidikta niya. China. No? So, talaga eh, hindi ho natin maitatag talaga ang peace and justice. No? Pero nakakatuwa na may mga donation po ang United Nations patungkol sa peace. Ito po nakakatuwa. Meron pong isang monumento na dinonate ang Soviet Union. Very biblical po. Ang kanyang dinonate na gift ay isang monumento na ang tawag is "Let us beat swords into plowshares." Wow, biblical po. Ang galing ng donation ng Soviet Union noong 1959. Ito po yung itsura. Based sa Isaiah chapter 2 verse 4. Ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. Ayan, ito po yung itsura ng kanilang dinonate. Let us beat plowshares. Let us beat swords into plowshares. At isa pong sculptor ang nag-donate po nito. Na sinasabi, dapat wala ng armas. Pero ang Soviet Union, ang number 1 producer at exporter at seller ng mga armas. Okay, so ito po yung dinonate ni Eugenie Boketik. Boketik. Isang bronze statue representing the figure of a man holding a hammer in one hand and the other a sword which he is making into a plowshare. Number 2, cessation of hostilities. Nation will not lift up sword against nation, and never again will they learn war. Napakaganda po. Ito na po yung pangarap ni John Lennon. Mangyayari lang po ang world peace pag naghari ang Panginoon Jesus. Kaya pag tayo po'y nanalangin ng world peace, actually, yan is, Lord, come, Lord Jesus, quickly. Ang dapat prayer natin, hindi ho world peace kundi, come, Lord Jesus, quickly. Kasi ang Panginoon Jesus, siya lamang po ang magtatatag na peace. Cessation of hostilities. Nation will not lift up sword against nation. Nakita naman natin sa Book of Zechariah. Pati mga kabayo, pag nilagyan ng plague ng Panginoon, ang isang bansa, pati kabayo, talagang namamatay, na nagkakaroon din ng plague. So wala silang magawa para makipaglaban. Learn and live according to God's ways. Ito na po yung pangatlo. Learn and live
according to God's ways. Yung pinakita ko po sa verse, sa point 1 and point 2, yun po yung future. No? Nasa future, talagang may tatatag po ang justice, may tatatag ang peace, dahil sa Panginoong Hesus. Kaya in the present, dahil po sa napakagandang future, ang challenge po na salita ng Diyos, learn and live according to God's ways. At sabi po ng verse 5, Come, house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. So sabi niya, house of Jacob, mag-repent na kayo. Ayusin ninyo ang buhay ninyo. Respeto ninyo ang Panginoon. I-worship ninyo siya. Kasi darating ang panahon, siya din naman ang maghahari sa lahat. At meron siyang judgment. Come, house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. So, doon po sa nakita natin, yung nations, no, makita natin ng mga Gentile nations, maaayos na. So, sinasabi ni Isaiah sa bansang Israel, tingnan ninyo, in the future, lahat ng bansa sasamba sa Panginoon Diyos at ang sentro pa naman ay ang Israel. Kaya sabi niya, ngayon pa lang, bansang Israel, be a good example to all the nations. At actually, sa mga panahon natin ngayon, ang pagkilos po ng Diyos, binibless niya ang mga Gentile nations upang ang Israel magkaroon ng jealousy. Romans chapter 11. No, na pagka ikaw pa rin sumunod sa Diyos, i-bless ka. Opo, at talagang pasasagananin ka niya. Whereas, ang Israel ay naghihirap sa maghihirap, no, sila ay i-invade ng Assyria at ng Babylonia. No, sabi, kaya ito po ang challenge niya. Ngayon pa lang magpakatino na tayo. Ngayon pa lang, let us walk in the ways of the Lord. Kasi kung hindi, gagamitin niya mga nations na yan para i-invade kayo at mahihirapan kayo. I-discipline kayo nito. Kaya sabi niya, magbago na. No? Sabi po rito, motivating to jealousy, to holy jealousy. Yan po ang exhortation ng Panginoon Diyos sa bayang Israel. Sabi niya, ayusin ninyo yung inyong buhay para ang inyong mga prayers makarating sa Diyos. Kasi sa ginagawa nyo na yan, hindi makarating ang prayers nyo. Kasi yung inyong buhay hindi nakaakma sa nais ng Diyos. Kaya hindi pinapakinggan ng Panginoon. So, ito nga po, ang sabi ni Gleason Archer, in the light of God's promises of pardon for repentant sinners, and in view of the glorious future conversion of the Gentiles, the prophet urged his people to walk in the light and live to please God, trusting Him to perform His word. So yung future hope po natin dapat may present effect sa buhay po natin, mga mananampalataya. Dahil alam naman natin, sigurado po ang future. They were to do this even though it meant running counter to the stream of the times and opposing current fashionable trends. Kahit po na ngayon, mga kapatid, napakarami pong trends na nangyayari. Pero kung ang trend na ito'y makamundo, hindi dapat tayo sumunod sa agos ng mundo. Manindigan po tayo. No, sabi nga po, we are salt and light. Salt and light of the world. At sana naman ay hindi pa ako lumalagpas sa oras. Ano nga bang oras mo? So ngayon, alas 8, nag-start po tayo ng 7, almost 7:30. So medyo may oras pa, ano po. Ang sabi nga po ng Panginoon, you are the salt and light. You are the light and salt of the world. You are the salt and light of the world. Tayo po yun, mga Christian. Po. Ang salt ay, sabi po doon, kung ang salt wala ng saltiness, itatapon lang siya. Kung tayo mga Christian, susunod sa agos ng
sanlibutan, mawala ang ating pagiging maalat. Mawalan tayo ng alat. Wala pong epekto yung ating mga gagawin. Sa ano po, no, sa Israel, ang salt nila, kinukuha po nila sa Dead Sea. Naku, napakaalat po nun kasi talagang ang taas ng ng sodium chloride. Kaya lang, dahil nga po nasa Dead Sea, may halo siya na limestone. May limestone siya. Kaya kung titingnan natin, puti. Pero may limestone yon. Na pag nahaluan ng tubig, mawala yung sodium chloride, maiwan yung limestone. Wala nang alat yun. Ibig po sabihin, kung ang buhay natin, mahaluan po ng impurity, na tayo sumunod na sa takbo ng sanlibutan, mawala po yung pinaka-effect ng ating testimony. Sabi po doon sa parable ng Panginoon, pag ang salt, mawalan na ng saltiness, tampo na siya, wala na siyang saysay. Ganun po ang buhay ng isang Christian. Kaya kailangan pangalagaan po natin ang ating testimony. Yun po ang yun po ang flavoring, yun po ang makapag-preserve sa ating society. Yung ating pong holiness and blamelessness and being light to the world, yun po ang buhay ng isang Christian. At bakit po? Dito po, because of our glorious future. Napakaganda ng inihanda sa atin ng Diyos. Itatatag niya ang kingdom niya. Kaya ngayon pa lang, let us be salt and light. So, ang light naman ay dapat ilagay po sa pedestal para makita po ng lahat. Huwag daw itatago. At sinasabi din po na yung light na yan is tumutukoy sa truth and yung good works. Kaya po ang as much as possible, kung meron lang din po na magawa tayong good works sa ating mga community, yung pong pagbibigay natin ng mga relief, yung pong pagtulong natin sa mga nangangailangan, yan po is expression of light and saltiness. Yung pong ating patutuo, yung pong ating pagsishare ng katotohanan, coupled with or combined with doing good works, is a very effective expression of salt and light, mga kapatid. Kaya ipagpatuloy po natin. Wag po tayong manghinawa. Let us continue to do good works because it adorns the gospel of the Lord. Yan po yung nagbibigay ng flavoring. Ang salt po, kaya po ang ating pong mga food manufacturer, nilagyan po ng salt ang pagkain kasi nakakagana po yan. Gusto mong kumain at uminom ng uminom pagka medyo maalat ng konti, kaya lang masama po sa may sakit-sakit ni ang salt nakakagana. Di man po natin madala ang mga tao na magutom o mauhaw sa salita ng Diyos. Pero if our life is salty, ang mga tao mauhaw talaga sa salita ng Diyos. Mauhaw sila at hanapin po nila ang Panginoon Diyos. Tayo po yun. We are salt and light. Sabi ng Panginoon, while I am on this world, I am the light of this world. Ano po? Sinabi po niya yan. Kaya lang, noong paalis na po siya, nasa langit na siya, sinabihan po niya ang church, tayo po yun, you are now the light of the church, the light of the world. Kayo na mag-represent sa akin. Kayo ang aking katawan. Kayo ang mag-represent sa aking ministry. Kayo ang mag-represent sa pangangaral ng mabuting balita. Yun po ang challenge, Panginoon, ng mga kapatid ng Panginoon sa araw na ito. At kaunti pong history sa temple, dahil ito nga po yung pinakasentro ng ating
lesson, yung templo ay itatatag. Of course, nung nangaral po si Isaiah, nandun pa yung templo. Pero sa ngayon, wala na po. Nagkaroon ng dalawang templo. Sige po, tingnan natin. Fact number 1, 996 BC, King David made Jerusalem the capital of Israel and moved the Ark of the Covenant to a place near the temple site. Napag-aralan po natin yan sa Psalms 103. Kung hindi ako nagkakamali, 2 Sundays ago. Nilipat po ni David. Ginawa niyang capital ang Jerusalem at ibinalik po niya yung arko doon, malapit sa tatayuan ng templo. Sabi po sa Psalms 132 verse 1, For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His habitation. Hindi ho si David ang talagang may gusto na ang Mount Zion na magiging sentro, kundi ang Diyos. Sa sovereignty po ng Panginoon, gusto talaga niya ang Mount Zion. Siya po ang pumili. Chosen po na place ang Mount Zion. Elect po yan. Chosen. Pag sinabing chosen, ang Diyos po ang sovereign. Siya ang pumipili. At yun po ang gusto niyang habitation. Doon niya gusto tumira sa Mount Zion. At magkaroon po ito ng katuparan sa Kingdom of God, sa millennium. Fact number 2, sabi po ng Panginoon kay David, ay hindi ka pwede kasi ang kamay mo may dugo. Kaya ang iyong anak na si Solomon ang siyang magbibuild ng temple. Pangatlo, binili po ni David yung templo, yung temple site, Kaya po, binili po niya yung property, nakasulat po yan sa 2 Samuel 24 at sa 1 Chronicles. So legally, ang mga Israelita po talaga ang may-ari. Kasi nakalagay sa Bible, binili po yan ni David. So, mga ilang shekel o gold po ang kanyang ibinayad. 600 shekels of gold ang kanya pong pinambayad. 240 ounces or 15 pounds of gold ang ibinayad po niya sa mga may-ari ng temple site. Malamang mga Philistines po yan. Noong mga panahon na yon. Kaya literally and legally, pag-aari po ng Israel ang lupa na yan. Fact number 4, prepare po lahat ni David, lahat ng kailangan sa building project. Yung mga troso, yung lahat po, yung mga bato, niready na po niya lahat para yung kanyang anak, i-build na lang po niya. Talagang po si David, ang heart po ni David, ganun na lang, to worship the Lord. Kaya, kahit po sa atin, talagang binibigyan din po natin ng tuon, ng building project, pagpapaganda ng ating worship area. Dahil yan po ay expression ng puso natin to worship the Lord. Fact number 5, si King Solomon, siya po ang nag-build ng templo at sinunod po niya yung plano na ibinigay po ni King David. So, kaya lang, sa history po, AD 70, ilang beses na po na nawasak yung templo at finally, AD 70, winasak po ni General Titus of the Roman Empire. Pero sabi po sa ating prophecy, i-build po yung third temple. So, ang first temple kay David, ang second temple kay Zerubbabel, at ito po ay nirenovate ni King Herod. Kaya yung third temple is sa millennium po yan. Paano po natin maprubahan na malapit ng maumpisahan ang building project ng temple, yung third temple? Sige po, tingnan natin sa history. Event number 1, June 8, 1967, during the Six-Day War, na-capture po ng Israel ang temple area. So, nakuha po nila yan doon sa Six-Day War. At
Sinukat na po ng mga Jewish scholar ang dimension ng temple. And then event number 2, February 29, 1968, na-discover po yung original entrance. At may mga tunnels na ginamit ang mga temple priests ng mga panahon na yun. No, may mga tunnels po sila sa ilalim po. Kasi po, mahalaga po ito mga tunnels na ito. Event number 3, October 16, 1989, may dalawang priest na naka-uniforme po sila. In-attempt po nila na ilay yung cornerstone, no, yung pinaka-cornerstone. Pero may mga protesta po na nangyari. At ang sabi po sa Time Magazine, yung preparation na yon is time for a new temple. Kaya lang, sa pag-aaral po nila, hindi raw po pwede pa. Kasi kailangan mag-sacrifice po sila ng red heifer. Ito po yung baka na kulay pula. Nawala po yun. Nawala yung red heifer na yun. Wala silang mahanap. Kasi po naging extinct. No? Naging extinct po yung red heifer. Nakalagay po yan sa Numbers 19 verse 2. Ibig sabihin, hindi po pwedeng umpisahan ng temple project kasi wala po yung red heifer. Event number 4, October 8, 1990, 20,000 Jew assembled to lay the cornerstone. No, talagang ito na, i-start na nila 1990. Kailan lang po yan 30 years ago. Kaya lang nagkaroon na po ng protesta ang mga Arab. September 4, 1991, inattempt na naman nila, kaya lang meron na naman protesta ang mga Arab. Event number 6, March 1992, yung exact location ng temple ay na-discover at talagang na-excavate po nila. Alam na po nila kung saan. At nagkaroon na po ng survey kung ilan sa mga Jewish people ang gusto pong i-rebuild ng temple, at nagresulta po ito ng 60%. Ready na raw po noon na i-build yung temple. 1997, marami na pong Hudyo ang umuwi, no, sa Israel. No, galing sila sa US. No, talagang gusto na po nila ma-start na po yung temple. Event number 9, ayun, talagang kompleto na, no, gawa na yung blueprint, may mga researcher na, may mga craftsman, ready na po sila. No, talagang na-computerize na po, na-produce na, at ayon po sa plano, in about 2 years, kaya po nilang tapusin ang temple project. Kaya lang, noong March 1997, si Yasser Arafat, nagsabi po siya na pag i-attempt ng Israel itayo ang templo, magkaroon ng labanan, magkaroon ng war. So, doon din pong 1997, yung red heifer ay nagawan po nila ng paraan, talagang nakuha nila yung kanyang DNA at nakapag-produce po sila sa test tube. Galing, no? Yung mga scientists, no, na talagang true science na nakagawa po sila ng red heifer, no? Ganun na po ka-advance, in the last 2,000 years, nawala po yan. Nawala na po yung red heifer. No? Pero, ayun, nakagawa po sila through science. No? Red heifer was born in Israel through the advancement of technology. Late 1990s, may mga divers po, nakadiscovery po sila sa Red Sea ng snail na yun po yung kulay nung uniforme ng priest, no? Kasi kailangan po yung gusto ng Panginoon na kulay, yun talaga po.
So, hinanap nila saan ba makuha yung kulay na yan. No? Na kulay purple. At yan po ay doon sa snail. No? Isa pong snail ang kanila pong nakita sa ilalim po ng dagat. No? So, ready na po. At ngayon din, through science, ano po, at pwede na raw pong ma-discover o ma-identify ang mga descendant ni Aaron. No, yung sa DNA, kukunan ng DNA kasi po merong pattern na pagka sila ay descendant ni Aaron, meron daw pong aberration of the Y chromosome. So talagang ang mailalagay nilang mga priest, talagang mga Aaronic, no, mga descendant ni Aaron. So sa tulong din po ng science, talagang hindi sila magkamali na ang ilagay nilang mga priest ay mga lahi po ni Aaron. Event 14, nagkaroon na po ng ordination ng Sanhedrin 71 na sila po ang mag-o-oversee ng temple project. So, mga kapatid, makikita natin, ready na talaga. Ano po, 2004 ito, no? 2004, talagang ready na po ang paggawa ng rebuilding of the temple. At nung January 2005, nag-meeting na po sila kung paano po itatayo ang third temple. Event 16, cave number 11, nakakuha po sila ng isang clay vessel na ito po ay oil, ano po, at parang molasses, na parang gelatin, at sa kanila pong pag-aaral, no, scientific analysis, ito daw po yung exact formula na ibinigay ng Panginoon Diyos kay Moses sa Exodus 30:23 hanggang 31, na ito yung sinabi ng Panginoon kay Moses na gagamitin na oil para po sa anointing ng mga priests. Ready na po lahat, no? Andiyan na yung anointing, andun na yung red heifer. Talagang yung oil na yan, yun po ang kailangan. At yun din po ang kailangan, no, para i-anoint ang Messiah, no, ang Panginoong Jesus. No, pag dumating siya, ito pong oil na ito ang gagamitin kasi ito po yung sinabi ng Panginoong Diyos. So ready na po. At may mga rabbis na po na meron na po silang oil, ready na pong i-anoint kung talagang itatayo yung temple. Mga kapatid, ito na po ang history. Naka-ready na po lahat para itayo ang third temple. At yan po'y bahagi ng prophecy. Kaya malapit na pong dumating ang Panginoon. Nakaset na po lahat, mga kapatid. Kaya ang challenge po ng salita ng Diyos, let us walk in the light. Let us walk in the light. Let us walk in the ways of the Lord. Because we have a good future. We have a glorious future. At ang glorious future na yan, malapit na mangyari. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, not forsaking the assembly, not forsaking the assembling together, as we see the day approaching, as we see the day of the Lord approaching. Mga kapatid, ito na po, malapit nang matupad ang prophecy na ito. Tayo po'y magbago, tayo po'y sumunod, tayo po'y lumakad sa kaparaanan ng Panginoon Diyos. Let us walk in the light, let us walk in the ways of the Lord our God. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat ang katuparan ng mga hula, ng mga prophecy na ito ni Isaiah ay nakaset na po lahat, naka-ready na po lahat, Panginoon. Lord, kagila-gilalas ang inyong pagkilos. Kung papaano po na i-ready lahat ng kailangan. Yung red heifer, yung pong langis, at kung paano i-identify ang mga lahi ni Aaron is so magnificent, O God. Higit sa lahat, your word is magnificent. Your prophecy are true. Panginoon, salamat, you will establish justice and righteousness and peace throughout the whole world.
Panginoon, sa iyo po lahat ng pag-asa. Nasa iyo ang kaluwalhatian. At gayon din po, Panginoon, if we walk in your ways, you will listen to our prayers. You are sovereign God. And nais po ninyo, Panginoon, we walk in holiness and blamelessness because we are chosen people of God. Salamat po, Panginoon, sapagkat isang napakalaking pribilegyo na kami manalangin sa iyo, kami lumapit sa iyo, kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya pagpalain po ninyo ang mga nagsipakinig sa araw na ito, na sana po ang challenge ng salita ng Diyos, we take it seriously. We will become salt and light of this world as your representative, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. So, welcome po mga kapatid. To follow is our Zoom meeting. Antabayanan po ninyo at ipadala po ninyo ang inyong mga prayer requests. At huwag po natin kalimutan, ipag-pray ang parents o ang mother ni Sister Angel Coro na sa ngayon po ay kanila pong ini-minister. Maraming pong salamat. God bless. At see you po sa ating Zoom meeting. Maraming salamat po.